7:15 nung makarating si Adrian sa production plant ng Montlenor Inc. sa Cavite. Ang Montlenor ay isang food company na tinayo ng grandparents niya. Isa na iyong malaking corporation ngayon pero nananatiling pag-aari ng angkan nila bilang ang dad niya at ang kapatid nito ang major stockholders ng kumpanya. Kasama ni Adrian ang ama na kasalukuyang COO o Chief Operating Officer ng Montlenor. Ang kapatid niyang si William ang kasalukuyang CEO. Isang posisyon na dating hinawakan ng kapatid ng kanilang ama. Walang anak ang uncle ni Adrian, kaya sa nakakatandang kapatid niyang si William ipinasa ang CEO position. Halos 6 na taon na rin si William sa posisyong iyon. Ang totoo, dati na ring naging bahagi si Adrian ng Montlenor, kaya lang ay kailangan niyang umalis 10 years ago. At ngayong araw ay ang araw ng pagbabalik niya sa kumpanya. Ready? Tanong ng dad niya nang akmang papasok na sila sa building ng Montlenor. Tumango si Adrian, naninibago sa ama. Dati kasi ay hindi ganoon si Lucio Guevara. Naaalamin pa talaga kung handa na ba siya. Ruthless ito dati. Hindi lang pagdating sa trabaho, kundi sa lahat ng bagay. Walang konsiderasyon sa nararamdaman niya. Basta sinabi nito, kailangan sundin niya. According to his mom, his dad really had started changing since he had left the country 10 years ago. Natauhan siguro nang ma-realize na kayang-kaya niya itong suwayin, talikuran at huwag pakinggan. Alam ng lahat na darating ka. Animated na patuloy ng daddy niya. So, medyo magiging weird ang mga tao sa'yo. Most of them will most likely try their silliest best to impress you. Especially since 1 month from now, ikaw na ang magiging boss dito. Ganoon ang sinabi ng daddy ni Adrian dahil magre-resign na ito bilang COO at siya na ang papalit. At mangyayari iyon 1 month from now. Pero naroon si Adrian para matrain sa hahawakang posisyon. Kahit dati na siyang na-train doon, bago siya umalis ng Montlenor 10 years ago, ay 5 taon na siyang nagtrabaho sa kumpanya. At agad sinimulan ng daddy niya na i-train sa posisyon nitong plano ng ipasa sa kanya. At ang mga nangyari sa mga nakalipas na taon, malinaw pang naaalala ni Adrian ang mga natututunan niya noon mula sa ama. Dahil hindi madaling kalimutan ang mga turo ng isang dating ruthless na si Lucio Guevara. Kaya nga 1 month lang ang ibibigay nito sa kanya ngayon bago tuluyang i-turn over ang COO position. Dahil ang kailangan lang ni Adrian ay ma-refresh. Iyong mga nangyaring pagbabago sa kumpanya mula nung umalis siya ay hindi naman major. At sigurado naman daw na kayang-kaya niyang i-absorb ang mga pagbabagong iyon sa loob ng 1 month. Anyway, hindi naman iyon pinag-aalala ni Adrian. In fact, habang patuloy na nagsasalita ang kanyang ama, hindi niya ito masyadong pinapakinggan. Kahit pa nga parang importante ang mga sumunod nitong sinabi. Pero hindi iyon dahil hindi niya lang talaga gustong makinig. Kundi dahil distracted siya. Ang dahilan, excited siyang muling makita ang isang babae. As if on cue, he saw her. Nakatalikod ito papasok sa elevator. Pero hindi siya pwedeng magkamali. It was her. He recognized her back, her walk, at hindi nga nagkamali si Adrian. Dahil lang pumihit si Angeline para humarap sa pinto ng elevator, muli niyang natanggap ang privilege na makita ang magandang mukha nito. Their eyes met. She looked shocked. Pero si Adrian, hindi. Dahil inaasahan na niyang makita roon ang babae. Hindi nga ba't nasasabik pa siya? Ngumiti siya. Kumurap si Angeline, pero ayaw mawala ng image ng nakikitang lalaki. It was Adrian from yesterday, pero sa biglaang pagsulpot nito roon sa lobby ng Montlenor kasama ang COO ng kumpanya na si Lucio Guevara, kusang nag-connect the dots ang isip niya. At ang narating niyang conclusion, ang Adrian na na-encounter niya kahapon ay ang parehong Adrian na makikilala niya palang dapat ngayon, si Adrian L. Guevara, na bunsong anak ng boss niya. Uy,
Okay ka lang? Tanong kay Angeline ng kaibigang si Ruth na nakaugalian na niyang daanan sa tinitirhang apartment para sabay sila sa pagpasok sa trabaho. Bakit parang nakakita kayo ng multo? Hindi multo. Isang super duper hot na estranghero. Ha? What? Kasalanan iyon ni Penny dahil sa kung ano-anong sinasabi ni Penny sa kanya kahapon tungkol sa lalaki, tuloy kung ano-ano na rin ang kanyang naiisip. Sinundan siguro ni Ruth ang tinitingnan ni Angeline dahil sakto sa pagsara ng elevator ay sinabi nitong, "Oh, si Sir Adrian! And wow ha, ang gwapo pa rin niya. Mas gwapo pa siya ngayon kaysa noon. Parang nahiyang siya sa Amerika." 2 weeks ago, mabilis na kumalat ng formal na i-announce ni Sir Lucio sa mga executive ng kumpanya na malapit na itong mag-resign. Maraming nalungkot dahil mabait na boss si Sir Lucio. Though according sa office chismis, hindi raw ito ganoon dati. Pero dahil nagbago nga at naging mabait, na-attach dito ang maraming empleyado at siguradong sobra nila itong mamimiss. Pero marami rin na na-excite dahil kasama ng announcement tungkol sa nalalapit nitong resignation ay ang announcement na ang nagbabalik Pilipinas na anak niyang si Adrian Earl Guevara ang papalit dito. At according uli sa office chismis, ubo daw ng gwapo at hot ang Adrian na yun. Ito kasing si Adrian ay dati nang nagtatrabaho sa Montlenor at ginugroom na raw talaga ng ama para maging future COO. Pero biglang nag-resign 10 years ago at umalis ng Pilipinas. Walang nakakaalam ng totoong dahilan. O siguro may nakakaalam, hindi lang nakarating kay Angeline dahil ang totoo, hindi naman talaga siya mahilig sa office chismis. Nakakasagap lang siya paminsan-minsan mula kay Ruth. Palabas na sila ng elevator nang ikwento ni Angeline kay Ruth ang tungkol sa nangyari kahapon. "Seryoso? Lagot ka, friend," sabi ng kaibigan. "Paano kasing nangyaring hindi mo man lang siya na-recognize?" Hindi naman kasi nagdi-display si Sir Lucio ng family picture sa office o kahit picture lang ng mga anak niya, pagdadahilan ni Angeline. Picture sa net? Ibig mo sabihin hindi mo talaga sinearch sa internet gaya ng sinabi ko? Sinabi iyon ni Ruth noong kumalat ang usap-usapang babalik sa kumpanyang Bunsong Guevara. "Sinabi ko na sa'yo dati pa, di ba?" Sabi niya at umiling pa for emphasis. "Hindi." "Akala ko naman kasi nagbibiro ka lang. I thought sinearch mo nga siya since he's going to be your boss. So for sure, curious ka." Ang totoo, na-curious nga si Angeline nung sinabi pa lang sa kanya ni Sir Lucio ang tungkol sa mangyayaring pagpalit dito ng anak na si Adrian. Ay na-curious na siya tungkol sa lalaki. Pero hindi niya iyon ginawa ng paraan dahil hindi naman siya yung tipo ng babae na parang stalker na magre-research pa sa internet dahil lang curious sa isang lalaki. Dahil allergic siya sa lalaki. Kaya kung tutuusin nga, hindi siya dapat na curious. Hindi naman niya iyon ini-entertain. Kaya nga rin kahapon, nang bigla na lang itong naging forward, ay hindi sinasadyang natarayan niya at pagkatapos ay nilayasan. Only to find out today na ito pala si Adrian Earl Guevara. Kahit naman kasi sumagi sa isip ni Angeline kahapon na iyong lalaking pinakilala ni Penny sa kanya ay kapangalan ng anak ng boss niya, hindi niya binigyan ng connection. Dahil hindi naman uncommon ang pangalang Adrian. Malay niya ba na isang tao lang pala ang mga ito? "So paano yan?" tanong ni Ruth. "Hindi ko alam. Tingin mo mawawalan kaya ako ng trabaho?" "Hindi naman siguro. Mabait naman si Sir Lucio." "Si Sir Lucio yun. Mabait din naman si Adrian. Maraming beses ko rin siya naka-interact noong magtrabaho siya rito dati at mabait siya. At kanina kaya nakatingin siya sa'yo at niningitian ka niya." Nakita ni Angeline ang ngiting iyon, pero hindi pa rin siya mapalagay. Napansin niya ang parang biglang pagtahimik ng buong floor sa kanilang kinakaroonan. Parang alam na ni Angeline ang ibig sabihin nun. Pero pasimpleng naglibot siya ng tingin at nakitang parang nahinto ang lahat
sa ginagawa at napatutok ang mga mata sa direksyong pinanggalingan nila ni Ruth. Nandito na siya, naduduwag na nilingon niya ang kaibigan. Lumingon si Ruth at sumagot, "Yippers!" at papunta na siya dito. So, babush na. Naglakad na si Ruth sa direksyon ng accounting department kung saan sa labas ng mismong opisina ay nagkukumpulan ng mga kasamahan nito. Si Angeline naman ay naglakad na sa direksyon ng office ng COO. Magkasama sa floor na iyon ang opisina ng COO at ang opisina ng ilan sa mga department ng kumpanya, habang ang iba pa ay nasa ibabang floor. Kung tutuusin ay kaunti lang naman talaga silang empleyado na nangangailangan ng opisina dahil karamihan ng empleyado roon ay parte ng workforce na para sa production, quality control, maintenance, food lab, delivery, etc. Sa kadahilan ng production plant sila, ang main office ng Montlenor ay nasa Makati, kung saan naroon ang mas maraming office employees at kung saan din nakabase ang panganay sa magkapatid na Guevara na si William na CEO ng kumpanya. Narating ni Angeline ang office ng COO. Dalawang parte ang opisinang iyon. Ang outer office na salamin ang dingding at kung saan siya naka-assign, at ang inner office na solid ang dingding kung saan nakapwesto ang COO. Ibinaba niya ang bag sa desk. Sinuyod ng tingin ang paligid. Siniguradong maayos ang lahat dahil bago sumilip sa inner office para siguraduhin ding maayos iyon. Nang makontento sa nakita, lumabas siya para salubungin ang mag-amang boss niya. Nang bigla na lang nagtama ang tingin nila ni Adrian. Nagrigodo ng dibdib ni Angeline. Ano ba yun? Kinakabahan ba siya? Ano ba iyon? Ano ba yun? Kinakabahan ba siya? Siguro nga, kinakabahan siya para sa muling paghaharap nila ng lalaking tinarayan niya kahapon. Nang sa wakas ay huminto ang mag-ama sa harap niya, hindi na malaman ni Angeline ang gagawin niya. Mabuti na lang ay nagsalita ang matandang Guevara. Angeline, this is my son, Adrian. Adrian, this is my assistant, Angeline Eusebio. Naglahad ng kamay si Adrian. Tinanggap iyon ni Angeline. Naalala kung paano inignora ang pakikipagkamayan nito kahapon. Nagulat siya na magdaop ang mga kamay nila. His hand was firm and strong, but his grip was gentle. At parang may kuryenteng dumaloy mula sa kamay nito papunta sa kamay niya. Nagbawi siya ng kamay. Agad naman siyang binitawan ni Adrian. About yesterday, I'm sorry for upsetting you. Napatingala si Angeline. Yesterday? Oh no sir, I believe I'm the one who should be saying sorry. I was rude to you yesterday and I'm embarrassed you in front of people. No, it was my fault, giit ni Adrian. Pinilit kong bayaran ng bill nyo at pagkatapos, nilapitan pa kita at hinawakan. Gayong alam ko naman ang hindi mo gustong nakakatanggap ng atensyon mula sa kung sinong lalaki. Ha? Alam mo? Nalilitong tanong ni Angeline na na-conscious din dahil sa pinag-uusapan nila habang naroon at nakikinig ang ama. Sinabi sa akin ng waiter na nag-asikaso sa akin. Sagot ni Adrian. Si Rick? He warned me about you na allergy ka raw sa lalaki. And yet, I still made my move. So yes, kasalanan ko kung bakit ka nagalit sa akin. I had that one coming and I'm really sorry na ginalit kita kahapon. Nawala nang sasabihin si Angeline. Hindi alam ang gagawin sa lalaki. Sa isang banda, ay maswerte siya dahil parang hindi siya mawawala ng trabaho sa kabila ng hindi sinasadyang pagtataray kay Adrian. Magre-resign man ang mabait na boss niya, ang papalit naman ay isang panibagong boss na para ding mabait. Pero sa kabilang banda, kung ganoon ba naman ang magiging bagong boss niya, mabait na nga ay gwapo pa, at according to Penny at eligible bachelor, according sa nachismis ni Ruth, hindi kaya mahulog ang loob niya rito? Hindi nakakalimutan ni Angeline na allergic siya sa lalaki. Pero paano ba siya mananatiling allergic sa isang gaya ni Adrian?
Ngayon pa nga lang ay parang natitibag na ng lalaki ang kanyang depensa. Siguro ay dahil sa apologize nito tungkol sa nangyari kahapon. O siguro ay dahil may kung ano talaga kay Adrian na gaya na lang nung hindi niya inaasahang solitariness na nasa mata nito. It gave him that touch of vulnerability that seemed to be pulled at her heartstring. So, am I forgiven? Tanong pa ng lalaki na para bang importante talaga rito na makuha ang kanyang kapatawaran. Sir. Call me Adrian. No sir, just Adrian. At inalis nito ang formality na pwede niyang gamiting daily reminder para hindi makalimutan na ito ay boss niya at hindi niya dapat pampantasyahan. Teka, ano? Okay po. And definitely, no po and opo. Okay. And yes, you're forgiven. Ngumiti si Adrian. And it was the same arresting smile from yesterday. Iyon nga lang ay nadagdagan ng attractiveness factor ang ngiting iyon dahil ngayon ay kasamang nakikita ni Angeline ang maliit na bahagi ng magandang pagkatao ng lalaking nagmamay-ari ng ngiti. I hope you can forgive me too for my rude behavior yesterday, sabi ni Angeline. Of course, though I really think that you need not apologize for that since I deserve that for being such a bother. So, peace? Yes, peace. On earth, biro pa niya. Marahang tumawa si Adrian, and though it wasn't a pull-out laugh, nagsilbi pa rin iyong musika sa puso niyang siguro ay imagination niya lang, pero parang bumilis ang pintig ng kanyang puso.